Bakit nagagawa pa rin nilang sabihin na sell out ka? Ayun yung gusto kong malaman eh. Like, bakit? Nakakatuwa lang kasi nakikita nyo na ibang klase yung mga tao. Like, this is how plastic they are. Parang hindi ka na pwedeng umalis sa comfort zone mo. Hindi ka na pwedeng umalis sa game na nilalaro mo. Doon ka nakilala, doon ka din malalaos. Alam mo yun, yung parang kahapon, hindi ako nasaktan dito dahil sa comment niya. Nasaktan ako dahil sa message niya sa akin. So we're back again guys. And today, mainit ang bakbakan sa dance floor. Okay, so kung sumusubaybay po kayo sa akin sa Facebook, okay, nag-status ako. And this status is for baiting people. Okay, ibang klase. Like, this how you can see na yung mga taong sumusuporta sa'yo is kaya din nilang mag-bash sa'yo. Or minsan, hindi ka nila susuportan. Parang nadala lang sila ng hype kasi madaming taong sumusuporta sa'yo, so sila sumusuporta na. Basically, the main point of this is nag-status ako, nag-post ako sa Facebook kasi dati, explain ko lang po sa inyo. Kasi dati, nung umalis ako, nung hindi ako nag-sign ng ML contract ko guys, I wanted to explore. Like I said, I wanted to try other games. Kung napanood nyo yung isang vlog, alam niyo kung saan banda ako na-depress noon. At bakit nawalan ako ng gana mag-Mobile Legend. And alam niyo yun, ang daming tao na nagsisialisan sa Mobile Legend. At basically, ang daming streamer, content creator na nagsisialisan sa ML and lumilipas sa Farlight. Which is good. Okay, kasi si Farlight, meron silang malaking budget for marketing Farlight here in the Philippines, which is napakaganda guys. Okay, the game is beautiful itself, napakagandang game. Ilan months ko na itong linalago. Konti pa lang, wala pa yung tag ng Farlight dun sa Facebook. Gina ako sa kanya. Una ko siya nakita guys kay Hachiman. Linago ko na, and then nandun si mga dati kong nakasama sa game tulad ng Valorant, si Warfare, kasama ko doon. Tapos si Hachiman, isang streamer sa TikTok, nakasama ko din doon. Tuwan-tuwa ako sa game sa Farlight and it's a beautiful game. Sa totoo lang guys, napakagandang game. And yung potential na itong game na to, kaya niyang sumabay kay Mobile Legend. Now, it's a preference. MOBA player ka ba? Pag MOBA player ka, then Mobile Legend is a way to go. If, sabihin natin, FPS player ka or Battle Royale player ka, then Farlight is one of the best game right now dito sa Philippines. Unique na unique. So hindi mo siya pwedeng sabihin na copycat to eh. Copycat. Hindi guys, hindi siya copycat. May feature siya na hindi mo siya may kita talaga sa sa ibang game. And then yung mga bagay nila original at self. Sipin mo may generator, Jupiter, mga alam niyo yun, may white dwarf na bagay like hindi mo makita sa ibang game. Now, this Farlight, alam mo yun, binate ko dito yung mga tao sa status ko. Yun, dami nag-comment, daming tao na nag-comment, which is napakaganda kasi at this point, parang pinoprotekta nila yung streamer. Pero, in a sense na, hindi ko sasabing ako hindi ko sabihin natin na nagpapaka-awa effect ako, but kasi dati, ako guys, nung hindi ko na sinayin yung kontrata ni ML, nag-stream ako na ibang game. I wanted to explore, nag-try ako CODM, Valorant, and nakikita ko doon yung mga comment na nagko-comment sa akin sa stream ko na wala kang utang na loob sa ML. Ba't ka lumipat ng game? Kupal mo, bayad ka, sell out ka, binabayaran ka na ibang game. Doon ka lang pala sa may pera, mas malaki lang yung offer, doon ka. Guys, basically wala pong bayad sa akin si Honor of Kings, walang bayad sa akin si Call of Duty, walang bayad sa akin si Valorant, and walang bayad sa akin si Farlight. Wait, si Farlight meron Diamond, which is thankful ako doon, alam mo yun. Kasi nakakuha ako ng skin na pinagusto ko. Pero other than that, hindi nila ako binigyan ng cash basis. Okay. At that time, binabayaran pa ata ni, I don't know if may bayad yung mga content creator nun kay Mobile Legend. So yung mga tao, hindi pa nagka-transition sa ibang game. And now, sabihin natin na naumay na sila. Napunta na sila sa same situation ko guys na paulit-ulit na lang sa Mobile Legend, tapos yung bagong update ngayon, napaka-hectic. It take time na ma-process sa utak, sa tao yung bagong patch ngayon, which is ang daming may ayaw, ang daming may gusto, ang daming nawalan ng gana sa Mobile Legend. Ako naman guys, di naman ako nawalan ng gana sa Mobile Legend. Ang gusto ko sa Mobile Legend is that
nabuo na yung ecosystem nila. Now, hindi naman natin pwedeng i-gatekeep yung ibang game dito. Alam niyo yun? Si Emric Jones, okay? Sinabi ko na yung pangalan, okay? Walang masama na lumipat na ibang game pero ang pangit lang ng post mo. Hayaan mo sila kung saan sila kikita, magiging komportable sa gagawin nila. O isa ako sa mga humakasaya nga, pinakilala mo, sa Pinas, pero wag naman sana natin pigilan kung anong gusto nilang gawin bilang isang streamer. Now, I think, etong comment na to, which is napakaganda, alam mo yun. Ang problema lang kasi sa mga ganitong comment, guys. Okay? Now, etong status ko na to, guys, ginawa ko to. Okay? Sinulat ko to as a viewer, not as a streamer. Ang dami nagalit na tao. Alam mo, guys, wala, basically, ayan yung mga gusto kong comment. Ayan yung hinahanap kong comment noon nung nag-i-explore ako ng game. And madaming ibang streamer na tumigil na sa pag-i-stream kasi natatakot silang pag nag-stream sila ng iba, hindi i-welcome. Sasabihin na, ba't ka umalis ng ML? Ang baluy, mag-ML ka na lang, ML ka na lang ulit, ML ka na lang. Wala kang mapapala dyan, wala kang ano. Yung streamer na yun, dahil pagod na siya sa Mobile Legends content niya, gusto niya mag-try ng iba, hindi niyo siya binibigyan ng chance. Alam niyo yun? Like, di naman kung idol niyo siya, pero kung sinusundan niyo siya, bigyan niyo siya ng breathing time. Sige, may namang game, panoorin ko din, panoorin ko lang, or hindi. You know what? Hindi siya naglalaro ng Mobile Legends, wag muna ako manood or manood ako. May ways naman kayo mag-comment na, mag-Mobile Legends ka naman. Pero ang pinakamasakit sa akin kasi na dumaan, halos ang daming nagko-comment. Please, sell out ka, wala ka man ng utang na loob sa Mobile Legends. Ayun yung napakasakit sa akin na, legit ba to? And now, Farlight came in with a lot of budget, which is super nice. Gusto nilang buuin kaagad yung ecosystem nila na pwede ka dito, hanap buhay. If you're a streamer, you're welcome. Bibigyan ka namin ng monetary. If you're a pro player, wait for it. Lalabas na ito yung timeline ng prosin namin. Farlight is opening a lot of opportunity dito. Okay? Pwede mabigyan lahat ng tao. Ang problema lang kasi sa mga fanbase sa hardcore fanbase ng Mobile Legends is talagang minsan masakit sila magsalita. Alam niyo yun? Ito yung kinoment ko dito kay Emric Jones. Okay? Guys, galing to sa bottom of my heart. Okay? Wala akong pinipigilan dito pero yung status ko na yan ang magiging comment nyo sa mga idol nyo na lilipat or nagbabalak lumipat ng game. Kaya yung iba minsan tatamarin na mag-stream kasi natatakot silang hindi nyo sila suportahan or susuportahan. Kung hindi ka isa doon, maraming salamat sa pagsuporta sa aming mga streamer na kung saan may datong, doon kami kasi kailangan namin yan para pangkain sa pamilya namin. Okay guys, ayun lang po tayo. Like, dapat maintindihan nyo, okay, kung saan nyo nagbabayad, doon kami. Now sabihin nyo, dog sell out ka, hindi kami sell out. Most likely hindi kami sell out kasi guys, ayun yung magpo-provide sa amin. Guess nyo yun, ng pagkain, ng namin, kagustuhan namin. To improve our live stream, bibili ng mga gadget, bagong keyboard, bagong mouse, bagong cellphone, bagong camera. Para matuwa kayo sa next na vlog or stream namin, nakita nyo nag-improve yung quality. Para yung experience nyo manood, hindi masisira. Ang problema lang kasi sa inyo guys, minsan hindi nyo natatansya yung kino-comment nyo. Kaya ba't ako nag-status sa Facebook? Kasi mas madaming doon, sabihin natin na dual. Okay? Kaya hindi ako nagko-comment masyado sa YouTube guys. Hindi naman dahil hindi ko binabasa, basically gabi-gabi ko binabasa. Ang maganda sa YouTube guys, yung comment nila is pagka hindi nila gusto, constructive naman yung sinasabi nila. Dogs, ang pangit na camera. Dogs, mahina yung mic. Palitan mo yung Dogs, ganyan. Alam mo yun yung parang, ito yung next kong i-upgrade. Alam mo yun, sinasabi nila kung ano yung pangit, ano yung ayaw nila, ano yung nagbago. Hindi yung sasabihin nila, yan gano'n naman, ganyan. Alam mo yun? Which is dapat normally nga sa Facebook, mas may takot ka magsalita. Or mag-comment ng gano'n kasi lantad na lantad yung Facebook mo. Yung personal Facebook account mo. Which is andun yung tunay mo. Pangalan, lahat. Pero ngayon, ang dami na kasing dami account sa Facebook. Alam niyo yun. Pero, eto, basahin pa natin yung ibang comment Okay. Eto si Ben Auman. Pera labanan aso, di lang ikaw may karapatan lumipat. Hayaan mo din ang iba kumita. Malaki nakikita mo, parang gusto
pang mga gatekeep sa gusto din kumita like you. Ito sinasabi ko, ito yung reply ko sa kanya. Kasi hindi nila alam, jabated to guys. Jabated tong status na to. Alam niyo yun? Gusto kong makita kung sino yung legit, sino yung hindi. O sino yung plastic or sino yung hindi. Ito yung sinabi ko, walang gatekeep dito. Inunahan ko lang kayo sa sasabihin nyo. Expected naman na eh. Halos yan din makikita akong comment sa mga ML streamer na lilipas sa Farlight. Totoo yun guys. Alam niyo ba kung sino nag-message sa akin na gusto maglaro ng Farlight? Andyan si Bulldog, andyan si H2, si Marlu. Alam niyo, ang dami content creator sa akin tanong, Atol, binabayaran pa lang ngayon yung streamer sa Farlight. Sabi ko, oo, may chance. Hindi ko sasabing 100%, may chance na mapili kang as a streamer. Babayaran ka nila kasi linapag naman na nila yung content creator plan nila for this coming months and year. Alam mo yun, madaming pro player din at content creator na gustong lumipat sa Farlight kasi hindi lang, alam mo yun, hindi lang naman na porque hindi sila babayaran sa mga game na lalaro nila is that na-fed up na rin sila. Alam niyo yun. Kasi may gusto silang ipaglaban. Next dito guys, ito yung pinaka-gusto ko. Dalawa yung comment na pinaka-gusto ko dito eh. Okay, dalawa yung comment na pinaka-gusto ko. Okay, wala akong sinasabi dito na i-bash niya sila guys. Basically, yung comment po nila is constructive criticism lang. And ang problema lang kasi guys dito, kayo, pwede po kayong mag-comment na negative, pero kami, bawal kaming mag-comment na negative. Like, parang iniisip nyo, we are a perfect human being. Hindi kami perfect. We do some kagaguhan. And sometimes, may lalabas namin yung sa vlog at di nyo magugustuhan. Guess nyo yun? And okay lang na sabihin nyo, bakit yan doon? Kasi masyado nga nakakapa ka ng tao doon sa inyo yan. And pag nabasa namin yan, lesson learned. It will not happen again. Or it might happen again, but in a long run, nasabi natin na susunod. Or sometimes people, some content creator na, may mga content creator na gustong-gusto po yun, na napapansin sila doon. Kaso parang ang pangit ng fame na mabubuo mo doon. Kasi cloud chasing yun. Alam niyo yun? Ayun yung ano sa akin. Ayun yung... Eto pa guys, ito may nag-comment. Si Janine Escobia. Now, kay Ma'am Janine, eto sinabi ni Ma'am Janine. Okay, again, this is not for pag-i-bash nyo siya guys. I think, eto comment section ko na to is na-bait lang talaga sila. Alam niyo yun? Sabi niya, ano naman, may masama ba doon? Ikaw lang ba may karapatan na kumita sa pagla-livestream mo? Hayaan mo sila as long as kumikita sila ng walang tinatapakang tao. They're good. Klaseng mindset yan. Okay. Ito yung kinoment ko sa kanya guys. Okay. Ma'am Janine, ayun naman pala. Kaya nyo palang sumabay sa suporta. Pag ako naglaro ng iba, ano sinasabi nyo sa akin? Walang utang na loob sa ML. Basically, it's not basically sa akin lang, para sa mga streamer na ibang game. Parang sabi natin na streamer ka ng Valorant, sumikat ka sa Valorant, ba't yan nilalaro mo? Sumikat ka sa Call of Duty, ba't yan nilalaro mo? Sumikat ka sa ML, ba't yan nilalaro mo? Like alam mo yun, yung parang bawal na kami maglaro ng ibang game. Kung tingin nyo, yung ginagawa ko is, yung status ko, yung in-status ko is gatekeeping, paano pa kaya kayo? Nakakatuwa lang kasi nakikita nyo na ibang klase yung mga tao, like, this is how plastic they are. And to be honest, kahit din ako plastic. May pagka-plastic din ako. May plastic din ako. Sabi na, wala na tayong pagka-plastic. Lahat ng tao may plastic moment sa buhay. Alam niyo yun. Pero dito sa point na to, hindi ko sinasabi na kasi normal lang nagpapa-comment kayo na ganyan kasi jabated tong status na to. Pambait to. And dito, nakikita natin, basically guys, walang negative comment dito. Yung mga nag-comment dito, which is ay yung suporta na willing silang suportahan ka kahit lumipat ka na ibang game. Yes nyo yun? Pero ang problema lang dito kasi guys, kaya pala nilang suportahan ka kahit lumipat ka na ibang game. Bakit nagagawa pa rin nilang sabihin na sell out ka? Ayun yung gusto kong malaman eh. Like bakit? Parang di ka na pwedeng umalis sa comfort zone mo, hindi ka na pwedeng umalis sa game na nilalaro mo. Doon ka nakilala, doon ka din malalaos. Alam mo yun, yung parang, oh my God, ang awkward. Eto nag-reply siya, wala akong sinasabi, saan ko sinabi, lamaw, okay? Lamaw. Masyado ka pala nagpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Ngayon, ganyan sasabihin mo, hayaan mo sila, gawin mo lang ang gusto mo, wala naman silang ambag sa'yo, that's it. Ito rin-replay ko sa kanya guys. Okay, kay Ma'am Janine, sabi ko, Ma'am, normal na may epekto yun sa aming mga streamer. Isipin mo, ikaw nga napakomment dito sa status ko, ibig sabihin may paki ka.
Or else padadaanin mo lang to sa feed mo or sa wall mo. Yan ang problema sa inyo, or maybe not you, to the other people na lang. Minsan nakakasakit na sinasabi nyo kasi may isang bagay na hindi pumabag sa inyo. Ang trabaho lang namin is bigyan kayo ng entertainment. Maling sabi or salita namin, ika-cancel nyo agad kami. Parang gusto nyo sa amin, perfect kami, pero sa lahat ng bagay na gagawin namin, may masasabi kayo. Rineply ko na kagad siya doon, nilagdagan ko na. Kasi alam ko saan mapupunta tong ending story na ito eh. Sabi ko, Ma'am Janine, Ma'am Janine, sure ko naman, ang next nyo pong i-comment is dapat pala hindi ka naging streamer kung hindi mo kayang saluhin mga negative comments. Then it means na okay lang sa inyo magbato ng negative comments pero kami bawal. Di ba? Now, ito yung pinakamasakit sa akin guys. Ito yung ito yung tumatak sa akin. Like, super sakit na, oh my God. Like, kahapon, hindi ako nasaktan dito dahil sa comment niya. Nasaktan ako dahil sa message niya sa akin. Alam niyo yun? Eto guys, si Melvin James Giacago. Oh, okay. Naka-caps lock to lahat. Crazy Doggy. Sabi ng laos na ML, tas sa dulo ML pa din ang balik. Nakailang sabi ka na malalaos ML simula sa HOK, Wild Rift, Farlight, etc. Pero saan pa din bagsak mo pag nalaos yung current game mo? Di ba sa ML, wag bias. Ayun yung sinabi niya sa akin. Now again, hindi niya kasalanan to. Pan-trigger talaga kasi status ko. Pero hindi ko akalain na ganun magaganap. Alam niyo yun. Now, eto yung message niya sa akin guys. Okay, boss, di patulong po sa kaibigan ko na nasa Cagayan po. Sa Cagayan po siya sa Pamplona. Need niya talaga pera para makatulong magulang niya. Nasa evacuation po sila ngayon sa Cagayan. Plona, sana manotice boss D. Alam mo yun, like, eto yung masaya sa akin, di ako nakatulong sa kanila. Yung comment niya basically, wala akong pake doon. Pero like, humihingi ka ng tulong, tapos kaya mo mag-comment ng ganun. Oh my God. Oh my God. Ang dami niya pang message sa akin, ayun lang inano ko, madami siyang message sa akin guys. Pero parang sa isip-isip ko, the heck, man. Pero guys, nung nagka-problema sa Cagayan guys, tumulong po ako doon. Nagbigay ako ng mga goodies, okay. Now, hindi ko kayang pwedeng tulungan individually. Sabihin natin, tulungan ko isang tao, mas magandang tulungan na lahat. Na kung hindi umabot doon yung goodies, I'm so sorry. Baka naubos na. Holy crap guys, hindi ako makapaniwala na ganito ang tao. Na, alam mo yun, ang sakit sa puso. Hindi ko akalain na kaya nilang sumuporta pag lumipat ka. Pero kami, kunyari, sabihin natin na pag sikat ka, ang gagawin nila sa'yo, men, pag hindi ka nakatulong sa kanila, parang magalit na sila sa'yo. Or pag, for example, hindi ka na shoutout, magagalit sila. Pag hindi ka na napansin yung comment mo, magagalit sila. Pag hindi nabasa yung message mo, magagalit sila. Sa akin guys, eto, ako personally, ako yung tao na pag nag-shoutout ako ng isa, need ko nang i-shoutout lahat. Guess niyo yun? Kasi, ba't mo siya shoutout yung isang individual? Napaka-unfair naman sa iba. Kung nakapagpa-picture na kayo sa akin, nakikita nyo naman na halos hindi ako tumatanggi. Okay? Basically, almost likely hindi ako tumatanggi. Pag lumapit kayo sa akin, picture G lang ako. May certain moment lang pag kumakain, or pag nandito na ako sa bahay, may sumisigaw sa labas ng dogs pa-picture. I think busy ako nun, hindi ako nakakalabas. Or may ginagawa ako importante or inalagaan ko yung anak ko. Kasi in the end of the day, itong bahay ko, privacy ko na to. Ano yun? Ang ano lang dito guys, like pag hindi nyo sila nabigyan ng, alam nyo yun, parang hihingi sila sa iyo ng tulong, pag di mo nabigyan, magagalit na sila. Kung ano-ano na i-comment nila. Alam nyo yun? Ayun yung problema dito. Now, ang point na ito guys, okay? Ang point na ito. Now, this is for the streamer. Okay, ito kasi yung status ko, okay? Para malaman nyo. Ang awkward lang ng mga streamer ngayon, no? Lipatan sa Farlight nung nalaman na binabayaran ng streamer. Tapos, emoji ng tumatawa. Para sa mga streamer dyan, okay? Guys, wag... Ito biggest advice, okay? Ako naiintindihan ko kayo. 100% naiintindihan ko kayo. I've been streaming since 2012. Maybe earlier than 2012. Nung wala pang Twitch, Justin TV pa lang. Pero
on off ako nun kasi pumapasok ako na school, may trabaho ako. Pero nag-focus ako since 2012. Sumikat ako around 2017-2018. Sabihin natin na almost 6 to 5 years yung pagitan nun na wala akong kinikita. And then, thanks God, may mga opportunity na dumating. Napunta ako sa ganitong status, okay? Men, huwag kayo matakot sa sasabihin nila. Okay? Kung tunay silang fan, susuportahan ka nila. Basta ako susuportahan ko kayo. Sa akin kasi guys, hindi nila alam yung mental na may mental block or na may mental exhaust ka, or sabihin natin na nakaka-depress or burnout. Best term, burnout. Okay? Burnout ka sa game na lalago mo and nag-try ka ng iba, and din yung mga comments sa'yo is, oh, ba't ka lumipat ng game? Ba't ka ganyan? Ba't ka ganyan? Hindi nila maintindihan yun, guys. Sa ating mga kapwa streamer, hindi nila maintindihan yun. Kasi ano sasabihin nila? Naglalago, ay na nga ng trabaho mo, kumikita ka, ganyan-ganyan. Tapos, anin mo pa, hindi nila tayo maintindihan. Hindi, guys, hindi tayo maintindihan ng mga taong nanonood sa atin kasi hindi nila alam yung experience na nagaganap sa atin. Ang makakaintindi lang sa inyo is kapwa streamer. Guys, ang daming nag-quit na streamer ngayon kasi natatakot silang mag-try ng ibang game. Sana naman bigyan nyo sila ng chance na lumipat na ibang game, supportan nyo pa din sila, nandun pa din yung support nyo. Now, sometimes kasi nag-guess ko naman na yung iba, sabihin natin, ako for example, nasa ML yung fanbase ko, nag-farlight ako. Ibang tao, si Doggy nag-farlight, hindi mo na ako manonood sa pag nag-ML na lang. Understandable yun. Kaso kasi guys, madami nagko-comment sa akin, Dogs, mag-ML ka na lang, mag-ML ka na lang. Okay naman eh. Okay lang naman na sabihin nyo yun, na i-comment nyo. Pero i-spam nyo, mag-ML ka na lang, Dogs. Wala kang mapapala dyan. Dogs, mag-ML ka na lang. Wala, sell out ka na. Wala kang utang na loob sa Mobile Legend. Doon ka kumita, doon ka yumaman. Tapos ngayon, iiwanan mo. Like, hindi nila maintindihan yung sitwasyon natin. Ayun yung pinaka-hardest part. Sa side ko, hardest part talaga yun. Ayun yung masakit, and alam ko sa mga streamer dadating yun. So, inunahan ko na yung i-comment nila. As in yan, ayan ang una nilang i-comment. Kasi nakita naman natin na si Farlight have a big budget coming in the Philippine market. Okay, papasok sa Philippine market, ang laki ng budget nila. Meron silang content creator plan. Okay? So, yung mga tao dyan na gusto mag-stream, ito yung chance nyo. Para maramdaman nyo, nagaramdaman namin. Maybe ito yung chance nyo sumikat. And don't waste it, okay? Pero tandaan nyo guys, pag napunta kayo sa ganitong status ng buhay, kaya nyo saluhin lahat. Okay? Kasi minsan, mas masakit pa minsan guys yung salita, yung comment, kaysa sa gawa. Totoo lang. Ayun yung pinakamasakit na ano sa akin, yung word, yung comment nila. Minsan, papakita sa kanila na nasasaktan ka doon sa sinasabi nila. Na hindi ako nagpapa-bebe effect dito guys ha. Like, hindi ako ano mo to, yung petty. Pero tandaan nyo guys kasi, kung kaya nyo silang suportahan nung hindi pa sila sikat, dapat kaya nyo din silang suportahan nung sikat sila. At kung kaya nyo suportahan nung sikat sila, kaya nyo din pagin silang suportahan kahit sa palubog days nila. And kung may nagawa man silang mali, tandaan nyo, tao din sila. Ikaw din may nagagawa mali. Ikaw din kumukupit ka sa wallet ng nanay mo nung bata ka. Ginawa ko din yun. Kaso hindi sa nanay ko, sa wallet ng papa ko. Lahat tayo may pangit na ginawa. Kasi yun, like, wag nyong i-portray yung mga influencer, streamer na perfect human being sila. Gusto kong maging ganito kasi perfecto. Dogs, gusto ko maging katulad mo, binibili lahat ng gusto. Hindi guys, hindi ko nabibili lahat ng gusto ko. Kung nabibili ko lang lahat ng gusto ko, meron na sana akong helicopter, meron na akong aeroplano, meron na akong Lamborghini, meron na akong 10 bahay. Kung nabibili ko lang gusto ko, binili ko na Pilipinas. Kasi yun, hindi guys, hindi ko nabibili lahat ng gusto ko. May pinag-iipunan, pinaglalaanan ng pera. Iniisip nyo na napakadali ng buhay. Yes, mas may mahirap na buhay kaysa sa akin. And grateful ako kay God na alam mo yun, na binigyan niya ako ng ganitong buhay.
Eto pa guys, eto last. Kay John Hero Otsu. Parang mas awkward yung post mo, boss D. Naalala mo pa ba yung panahong sabi mo, sukang-suka ka na sa MN pero kailangan mo lang yun dahil sa pera. Nasa Belgium ka pa nun, bago pang MPL season 1, bago mo siguro yurakan ibang streamer. Try mo muna balikan at lingunin pinanggalingan mo. Eto guys, okay. Eto yung comment. Ito yung comment na, hindi naman nagpa-trigger. Pero ito yung comment na natatandaan ko. Na sinabi ko talaga. Pero hindi niya linagay lahat ng concept. Okay? Ito yung sinabi ko nun, like phrase by phrase guys. Nung nasa Belgium ako. Sukang-suka na ako sa ML. Ginagawa ko lang to kasi may views pa sa YouTube. At kumikita ako. Okay, wala pa akong kontrata kay ML lang akong kontrata. Sa kahit ano, ayun na lang yung source of income ko. So, at that time, sukang-suka na ako kasi ayaw nilang i-push yung esports. Okay, ayaw nilang i-push yung esports. Parang, saan ba ito patungo? Magaling ka nga mag-ML pero hindi mo naman pwedeng ipakita sa iba. Yes, man. Magaling ka mag-Farlight pero hindi mo pwedeng ipakita sa iba. Which yung Farlight yan may esports yun na. Magaling ka mag-Call of Duty Mobile sa Battle Royale kasi hindi mo pakita sa iba kasi walang tournament. Yes, man. Kaya ako pinupush ko yung esports scene. Mag-stabilize yung community na makikita nila na may future, may long run na natrabaho dito. Guess nyo yun? At that time, pagkatapos na ito, naglagawa ko ng Arena of Valor. Why? Kasi may esports scene. Alam mo yun? Hindi na ako pilit mag-stream para kumita. Pwede akong sumali sa Arena of Valor, manalo, kumita. Guess mo yun? I wanted the esports scene and gusto ko kasi magka-ecosystem lahat ng game dito sa Pilipinas, which is yung ibang game, wala. Which is ngayon, dalawang may ecosystem na game lang dito sa Pilipinas is Mobile Legend. Hindi naman, tatlo. May ecosystem dito is Dota, Mobile Legend, and Farlight. Ayun yung may pinakamagandang ecosystem. Guess nyo yun? Other than that, I think yung ibang game wala. Dead zone. Okay, palilitin ko lang to, in short guys, okay, in short, this status of mine is, ayan po, i-comment ng mga tao pag lumipat kayo or nag-stream kayo ng Farlight. Okay, sabihin natin na bagong streamer kayo, sasabihin na sa'yo, okay, ka nag-i-stream ng Farlight kasi gusto mo lang kumita sa Farlight. Gusto maging content creator kasi binabayaran nila content creator nila. If you're an existing streamer na nag-i-stream na ibang game, natakot ka lumipat sa Farlight, men, huwag kang matakot, men. Nandito ako sumusuporta sa'yo. Tandaan mo, basta may isang tao sumusuporta sa'yo, dapat maging masaya ka. Praktikalan tayo, guys. Praktikalan. Like I said, nung sa isang video na kung ano mga pagdala ng pagkain sa pagkainan, go for it. Okay? Huwag kang matakot mag-try, men. Huwag kang matakot mag-try. And guys, yung mga nag-comment sa akin dito na sinasabi na huwag kang bias, dogs. Bayan mo lang silang gawin yung gusto nilang gawin kasi doon naman sila kikita. Sana ganyan talaga lahat ng comment. Alam mo yan? Ayun yung hinahanap ko eh. Ayun yung hinahanap kong comment. Kasi yun, sana maging ganyan lahat tayo. I mean, okay lang na may trash talk. Kasi yung ginagawa namin guys, di nyo maintindihan. Yung ginagawa namin, sineseryoso nyo masyado. Na yung ginagawa namin, binibigyan kayo ng entertainment. Ino-open namin, for example, pag nag-try ako na ibang game, ang sasabihin ko, palawas na yun, ganyan, gagaling ka pa rin. Ito, may bago. Gusto namin ipatry sa inyo na may option kayo. Na pag nagsawa kayo dito, may option kayo. Pag hindi kayo magsawa, may transition phase kayo. Gusto ko lang sabihin sa inyo guys na please, please, if yung favorite nyo content creator, okay, lumipat na ibang game, supportan nyo sila guys. Hindi nyo alam yung pinagdadaanan nila. Pero tandaan nyo yung mga magagandang comment nyo, yung mga magagandang sinusulat nyo, nakakagaan ng loob yun. Promise. Promise. Supportan nyo sila guys, okay? Sa mga streamer dyan, kung di kayo kaya supportan ng fans nyo, may nandito ako sumusuporta sa inyo. And yung mga, yung mga nag-stay sa Mobile Legends, dito pa rin naman ako, nag-Mobile Legends pa rin ako. May Dio Series, may MPL team, and last but not least, gagawa na po tayo ng Farlight team. Hindi ko alam kung mobile or PC. Tingin ko magmo-mobile mo. Hindi ko alam kasi madami din cheater sa mobile, madaming cheater sa PC. Now, expect this guys. Sa Farlight, madaming cheater. No, hindi ko sasabi na shit pa, madaming cheater. No guys, I think Farlight will do their best para ibaba yung cheater. Okay?
Pero I think pinaka-best doon talaga is hardware ban. Pero other than that, expect nyo na dito sa Firelight may cheater din. Okay? Pag hindi nila nagamot to, magiging ROS to. Honesty honesty guys, honesty. Pag di nila nagamot ang mga cheater sa Firelight, magiging second rules of survival to. Okay? So gamutin nyo Firelight. Okay? Gamutin nyo yung cheater. Tanggalin nyo sila hanggat makakaya. Lagyan nyo ng hardware ban. Kung ako sa inyo, kung kaya nyo gawin na every 6 days update, konting maliliit na update para hindi naman every 6 days, sabi natin every day may minimal update, pero panga naman yun, para maliit lang, para may tweak lang kayo palagi paunti-unti, para makita nyo kung sino nag-cheat, okay? Pero yun lang guys, supportan nyo po mga streamer, and kung kaya nyo pala mag-comment na ganyan sa status ko, please man, comment kayo ng positibo. Kasi positibo naman lahat na nagko-comment dito sa status ko. Ang naging problema lang, hindi nila alam na jabated to. Nakita nyo at least dito nakakita tayo ng tao na pag di mo natulungan, magagalit. Alam mo yun? Pag di mo pinagap ng gamit, magagalit. All this thing aside, in the end of the day, this is for the gaming community. Okay? And for the streamer, mga content creator na nag-game, wag po kayong matakot mag-try, man. Go ahead. You never know when the opportunity will come. And always try your best. Ayun lang.